kapayapaan. Ngunit dahil sa pagsakripisyo ng kanyang sariling kaluluwa at enerhiya. Bilisan mo. Kay Ate Bay. Na nakakita sa akin nung walang malay ako. Inuwi niya ako at inalagaan. Binigyan ng matitirhan. Hay nako, sabong niya si Young Master Zhang. Kung susubukan niyang tumulong, mabubugbog siya. At kung hindi naman siya tutulong. Anak ng, ano ba to? Ano na namang kabaliwan to? Nagpupugay kami sa Dragon Emperor. Pagpupugay sa Dragon Emperor. Dragon Emperor. Ibig bang sabihin? Ikaw ay, tama ang hinala mo, pero wala kang premyo. Yaoji. Tapusin na sila agad. Boss, ay hindi amo. Kailangan ba talagang maging ganito kalupit? Gusto mo pang mabuhay? Opo. CJ. May itatanong ako sa iyo. Bakit kailangang mag-aksaya ng ganitong kalaking puwersa? Para lang sa dalawang babae. Hindi ba parang sobra naman iyon? Dahil po ito sa dangal, di ba? Anong dangal ng nanay mo? Magsalita ka ng maayos. Opo, opo. Si Young Master Zhang po. Sa harap ng Dragon Emperor, sino ang nangangahas na magpanggap na Young Master? Si Zhang Tianjin. Si Zhang Tianjin po. Hindi ba kahapon lang? Nahulog si Sukingyao sa patibong niya. Pumunta siya para manghiram ng pera. Ang resulta, nakataka silang dalawa pero hindi lang iyon. Nang habulin niya sila, ay binugbog pa siya ng mga tao mula sa Su-group. Alam niyang si Sukingyao ay wala ng ibang choice, kundi ang piliin ang East Group para sa proyekto sa East District. Kaya nagbayad siya para pigilan namin kayo sa kahit anong paraan. Kahit ano po. Sabi pa niya, ibigay ko raw si Sukingyao sa kanya para paglaruan. Naiintindihan ko na. Yaoji, po, ligtas sila sa kamatayan. Pero hindi sa parusa. Ibigay sila sa lokal na unit ng militar. Masusunod po. Tumayo ka, tumayo ka. Tara. Hindi mo na kailangang sumunod sa akin. Magmadali ka, magsama ka ng mga tauhan para sundan si Sukingyao. Siguraduhin mong ligtas silang makakaalis. Bantayan mo lang sila mula sa malayo. Huwag mo silang istorbohin. Opo. Paano naman po kayo? Ako. Kailangan ko pang manatili dito sa Chengdu. May mga utang pa akong dapat bayaran. Babalik din ako kapag naayos ko na ang lahat. Kung ganoon, maghihintay po ako kasama ang mga sundalo ng garrison. Handa po kaming maglingkod sa inyo anumang oras. May isa pa palang bagay. Magsalita ka. Naaalala niyo pa ba si Shen Tianhao? Dati niyo siyang bata-bata na gustong sumunod sa inyo. Ngayon, maimpluwensya na siya sa kabisera. Dito ang probinsya niya. Nagpatayo siya rito ng isang hanay ng mga vilya. Tinatawag itong bundok Yunding. Dragon Emperor. Sa industriyang ito dito sa lungsod ng Yun. Ito ang simbolo ng katayuan sa buhay. Mula Villa numero 1 hanggang 100. Habang mas maliit ang numero, mas mataas ang antas at kapangyarihan mo. Kung pansamantala kayong mananatili sa lungsod ng Yun, gusto sana naming bigyan siya ng pagkakataon para makatira kayo sa isa sa mga villa sa bundok Yunding. Hindi ba't iyon ang lugar na pupuntahan ni Zhang Zixuan? Para mag-perform. Sabi niya pa, isasama niya kami ni Ate Bai para makakita ng totoong karangyaan. Sige, maganda iyan. Kumuha ka ng dalawa para iregalo kay Ate Bai at kay Bosu. Ang isa ay pambayad utang sa pag-aalaga sa akin ni Ate Bai. At ang isa naman ay para sa utang ko kay Bosu dahil kinuha ko ang pagkababae niya. Sige, itira mo ang dalawang iyon para sa akin. Gusto ko yung pinakamaganda. Pero ako ang bibili mismo. Hindi kailangang ibigay nila ng libre. Gamitin mo ang Maple Leaf Seal para makipagtransaksyon sa kanya. Masusunod po. Siguradong matutuwa siya ng husto niyan. Aalis na ako, papasok na ako sa trabaho mamayang gabi. Pagkatapos ng shift, pupuntahan ko si Ate Bai para kunin ang reward ko. Anong klaseng mumurahing reward ba mula sa babaeng iyon? Ang makakapagpasaya ng ganito sa dakilang Dragon Emperor. Hay nako! Dati nga, noong sa Great Xia, ang bilyon-bilyong halaga ng pabuya. Ni hindi niya man lang tiningnan. Ewan ko ba, para siyang baliw. Lady Yaoji. Sina Sukingyao at ang sekretarya niya ay ligtas nang nakarating. Nakarating na ba ang hepe ng Jiangdu Garrison? Nakahanda na po siyang maghintay sa labas. Bakit parang apurado kayong makita siya? Kailangan niyang tulungan akong mag-imbestiga tungkol sa pinagmulan ni Sukingyao. Kay Sukingyao, may kailangan pa ba tayong malaman? Bakit, wala ba? Siya ngayon.
ay ayaw na munang bumalik sa kabisera. Alam mo ba iyon? Saka isipin mo, kung paano niya ako tratuhin noon. Ang ibig niyo pong sabihin, lintik. Noong panahon ng gyera, huwag mo nang bilangin ang ilang hamog na iyan. Dapat libo-libong armadong sundalo ang naroon. At saka, kailan niya ba sinabing, poprotektahan niya ang pag-atras ko, para masiguro ang kaligtasan ko. Hindi ba't puro salita lang siya? Yaoji, sige na, kilos na. Yaoji, anong ginagawa mo? Tatawag na ako ng tao agad. Ang lalaking ito. Baka naman napaibig na siya ng iba. Narito na si Zhang Xiaowen, ang kapitan ng bantay ng lungsod ng yun. Kapitan Zhang Xiaowen ng lungsod ng yun. Nagpupugay po sa inyo, Yaoji. Ayos na ba ang Black Tiger Gang? Tapos na po, ayos na ang lahat. Ngayon naman, may mas mahalaga pang bagay na kailangan mong gawin para sa akin. Mas mahalagang bagay. Tulungan mo akong imbestigahan ang pagkatao ng taong ito. Dapat siyang suriin ng maigi. Siya ay isang makapangyarihang tao. At balang araw, baka siya ay maging. Sino? Si Su Qingyao. Magsalita ka. Anong sabi mo, naubos na ang Black Tiger Gang? Sino na naman ba to? Ako ang lolo mo. Ako ang lolo mo, tandaan mo yan. Hayop ka, lolo mo talaga ako. Zhang Xiaowen. Tito ko. Ano po ang maipaglilingkod ko? Ano? Gusto ninyong makuha ko si Su Qingyao kahit anong mangyari. Paibigin mo si Su Qingyao. Alam ko, ang pangarap ng matandang Su sa buong buhay niya ay ang makatira sa villa sa bundok Yunding. Inutusan ko na ang ate mo na bumili ng unit sa bundok Yunding para makuha ang loob niya. Gamitin mo ang lolo niya para pilitin siya. Siguradong gagana yan. Mayaman ang pamilyang Zhang. Pero wala kaming koneksyon sa gobyerno, kaya hindi sapat ang katayuan namin para makabili sa bundok Yunding. Ngayon, Tito, nais niyo bang gamitin ang inyong posisyon bilang kapitan ng bantay? Para tulungan ang pamilyang Zhang, dapat ay hiwalay ang negosyo at gobyerno. Pero sa pagkakataong ito, kailangan gumawa ng paraan. Naiintindihan ko na po. Gagawin ko na po agad. Hoy, hoy, hoy. Hindi ka pa ba nagsasawa sa katingtingin? Tingin dito, tingin doon. Ano, gusto mo bang makita? Pati ang suot kong panloob. Kinchur. Kahit hayop hindi titingin ng ganyan. Pero ikaw kung makatitig, kalahating oras ka nang nakatingin dyan. Tama na yan. Su, hindi ka ba nagtataka? Noong umalis tayo, napakaraming tao ng Black Tiger Gang. Kahit duraan lang nila siya ng sabay-sabay. Siguradong lupaypay na ang lalaking ito. Pero tignan mo siya. Ngayon ay heto siya. Nakabalik ng ligtas at walang gasgas. At ang Black Tiger Gang, tuluyan na raw nabuwag. Posible kaya na nakatapat ang Black Tiger Gang ng isang Dragon Emperor. Hindi natin masisiguro yan. Naku po, alam kong mababa ang uri mo. Pero hindi ko akalaing ganito kakapal ang mukha mo. Dragon Emperor ka pa dyan. Ikaw? Paano? Bakit sa tingin mo ba hindi ako bagay? Tingnan mo nga ang sarili mo mula ulo hanggang paa. Saan banda ang bagay? Ako, si Qin Shuzhua, ngayong araw. Sasabihin ko na ito ng tapat. Kung ikaw talaga ang Dragon Emperor, pakakasalan kita at magiging asawa mo ako. Natanong mo ba muna, kung gusto ko ba? Ano? Akala mo ba ikaw si Zhang Manyu? Ikaw? Tama na yan. Huwag niyo nang paglaruan ang pangalan ng Dragon Emperor. Ang lalaking iyon ay isang bayaning walang katapat. Siya ang pinapangarap ng lahat ng kababaihan. Ang kanilang nag-iisang idolo. Kasama na ako doon. Oh, narinig mo ba? Ang Dragon Emperor ay ang idolo ng aming si Su Qingyao. Kung magbibiro ka patungkol sa kanya, ingat ka at baka itumba kita. Hindi na ako nagbibiro. Kung sakaling ako nga talaga siya, sa pagkakaintindi ko sa inyong dalawa, pareho niyo palang gustong maging asawa ko. Ang tanong, karapat-dapat ba kayo? Papa, Mama, Lolo, bakit po kayo naparito? Buong araw kang pinapaikot ng isang hamak na guard lang. Ginagawa kang uto-uto. Kung hindi pa ako dumating, baka tuluyan ka nang naniwala sa budol niya. Talaga bang itinuturing mo siyang Dragon Emperor? Kahit na ikaw at ang Dragon Emperor ay parehong nagbabantay ng pinto, siya ay nagbabantay ng pintuan ng bansa. Habang ikaw ay nagbabantay lang sa pinto ng Su Group. Sa madaling salita, siya ay isang Diyos.
Samantalang ikaw ay isang aso lang. Isang asong tagapagbantay. Hindi niyo naman siguro iniisip na siya ang tumalo sa Black Tiger Gang, di ba? Anong ibig ninyong sabihin? Ang ibig sabihin ni Young Masters Hang, kayong tatlong nandito. Dapat kayong lumuhod sa kanya at magpasalamat. Sukinyaw, huwag kang makinig sa guard na ito. Puro kalokohan lang ang sinasabi niyan. Ang proyekto sa East District ay walang kinalaman sa ibang tao. Si Young Masters ang iyon. Tinawagan niya ang tiyuhin niya sa military. Kaya lang nalinis ang Black Tiger Gang. Ibig ninyong sabihin, ikaw at ang tiyuhin mong iyon ang nagpabagsak sa Black Tiger Gang. Siyempre naman. Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka sa Jiangdu Garrison at tingnan mo. Ang buong Black Tiger Gang ay kasalukuyang nakakulong doon. Sa tingin ko, kung gagamitin ang kapal ng mukha mo para magisa, kasya na itong panluto sa loob ng 3 taon. Mas mabuti na iyon kaysa sa iyo na nagpapanggap na Dragon Emperor. Para lang makapambabae. Sukinyaw. Ang tunay na nagligtas sa inyo ay si Zhang Tianjin. Huwag kang maniwala sa mga haka-haka ng kung sino-sino. Sa nakikita ko, may mga taong gustong-gusto lang talagang umakyat sa mataas na antas. Hindi ako naniniwala na may mabuti siyang intensyon. Lapastangan. Maniniwala ka man o hindi, wala na akong pakialam. Pumunta ako sa kumpanya ngayong araw. Hindi para makinig sa usapang ito. Ang gusto ko ay dapat kang magpakasal agad kay Zhang Tianjin. At isa pa, sisantihin mo ang taong ito para sa akin. Sa anong karapatan? Dahil sa kanya. Sa proyekto sa East District. Nailigtas niya ang buhay mo. Dahil sa kanya. Ang krisis ng ating sugroup ay nalutas na. Hindi ako magpapakasal. Mamatay man ako, hindi magpapakasal si Sukinyaw. Sa babaerong yan. At hindi ko rin sisantihin si Lin Feng. Walang modo ka talaga. Kung hindi ka papakasal kay Young Masters Hang, ano? Gusto mo bang magpakasal sa basurang guard na yan? Hindi naman imposible. Lolo. Ayos lang po ba kayo, Lolo? Lolo, suwail na anak. Tingnan mo ang pinapalaki mong anak. Tama po si Lolo. Sa tingin ko talaga itong si Sukinyaw. Sadya kang binubwisit para atakihin ka sa puso. Para solo niya ang kapangyarihan sa pamilya Su. Lolo, wala po akong balak na ganyan. Ako. Tama na, Sukinyaw. Sinasabi ko sa iyo, ang pagkakataong ito kay Young Masters Hang. Sa ayaw at sa gusto mo, magpapakasal ka. Kung hindi, ngayong araw na ito, isama mo ang mga magulang mo. At lumayas kayo sa pamilya Su. Sandali po, tay, kung palalayasin mo kaming lahat. Saan naman kami titira? Sa ilalim ng tulay o sa tabi ng kalsada? Depende sa kung anong gusto nyo. Ito. Kinyaw, makinig ka na lang sa lolo mo. Walang silbi ang tatay mo. Kapag ang buong pamilya natin ay napalayas, saan tayo pupunta? Matanda na kami para rito. Hindi na namin kaya sa labas. Mabibilad sa araw at mahahanginan. Sige na, magpapakasal na ako. Pero ulitin ko ang sinabi ko. Hindi ko sisantihin si Lin Feng. Wala naman siyang ginagawang mali. Kahit wala siyang malaking ambag, nagsisikap naman siya. Nababaliw ka na. Kinyaw. Huwag mo nang, dahil lang sa isang guard, ay gumawa pa ng gulo. Dahil pumayag ka ng magpakasal. Dapat masaya na ang lahat. Bakit kailangan mo pang magpumilit? Para lang sa isang guard. Ito ang gusto ni Young Masters Hang. Ang salita niya ay batas na hindi pwedeng baliin. Kung ganoon, wala nang dapat pag-usapan. Pumayag ka ng magpakasal. Pero ang isisante ang basurang guard na iyan ay hindi. May sakit ka ba sa utak? Ang sarili kong hirap kaya kong tiisin. Pero ang madamay ang iba ay hindi tama. Kahit pa isa lang siyang guard. Sukinyaw, ikaw. Tama na. Salamat sa malasakit mo sa akin. Hindi ba't hamak na villa lang iyan sa bundok Yunding? Bukas, ibibigay ko sa iyo ang unit 001. Siguraduhin mong tatanggapin mo. Pakinggan nyo ang sinasabi niya. Anong klaseng kayabangan iyan? Ang bahay sa bundok Yunding. Tinatawag niyang hamak lang. Ibibigay ko pa sa iyo ang no. 001, na villa. Ay naku, hahaha. Buong buhay ko na pangarap na makatira sa lugar na iyon. Sayang lang. Sayaman ng sugroup ngayon. Malabo nang matupad ang pangarap na iyon. Pero kapag siya na ang nagsalita, parang napakadali lang. Buwisit. Talagang napakayabang ng lokong ito. Noong una, akala ko, masyadong malupit ang sibakin siya. Pero sa nakikita ko,
Ang desisyon ni Young Masters Hang ay tama lang. Hindi ka na dapat makisama sa mga ganyang uri ng tao. Dahil dyan, baka pati ikaw ay mabaliw na rin. Nasiraan na yata ng bait. May nabasa akong balita noong isang araw. Isang security guard ang nagmalaking mayroon siyang daan-daang bilyon. Iyon pala ay puro lang. Walang kwentang virtual currency. Ang ilusyon ng mga taong nasa lailayan. Talagang nakakatakot. President Su, ang mga sinabi ni Lin Feng ay talagang sobra na. Huwag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan. Kahit nasabihin nating nagmamayabang lang siya, ginagawa niya lang iyon para tulungan ako. President Su, maniniwala ka ba talaga sa kanya? Tama na, sapat na ang gulo. Kung ayaw mo siyang sibakin, huwag na muna. 3 araw mula ngayon ay ang ika-80 kaarawan ko. Sa oras na iyon, sa harap ng maraming panauhin, formal kong i-anunsyo ang pagpapakasal ninyo ni Young Masters Hang. O, Young Masters Hang, sa loob ng 3 araw, makukuha mo na siguro ang susi ng villa sa bundok yun ding, di ba? Walang problema po. Magbubukas na ito bukas. Pupunta ang ate ko para bilhin ito agad. Maganda iyan. Sige, desidido na tayo. Tungkol naman sa villa sa Yunding, kumusta na ang pag-aayos doon? Nakaayos na po ang lahat, sir. Mabuti kung ganoon. Sandali. Heto ang 500,000. Anong ibig sabihin nito? Ang masibak sa trabaho ay nakakahiya. Alam na alam ko iyon. Kaya hanggat nasa kumpanyang ito ako, poprotektahan kita. Pero alam mo rin naman, kapag nakasal na ako, si Sudahay ang papalit sa pwesto ko. Kunin mo muna ang perang ito. Tanggapin mo ito bilang personal kong pabuya o tulong sa iyo. Maaari kang manatili hanggang kailan mo gusto o kung kailan mo maisipang mag-resign. Bakit mo ba ako ginagawa ng ganitong kabutihan? Paano ko ba sasabihin? Ikaw rin naman ang unang lalaki sa buhay ko. At marami ka na ring naitulong sa akin. Ganoon lang kaliit na tulong. Binigyan mo na agad ako ng 500,000. Kung patirahin kita sa villa sa Yunding, para may panlaban ka sa lolo mo, baka ibigay mo na ang buong sarili mo sa akin. Maayos ka naman sanang tao. Kaya lang, masyadong madaldal iyang bibig mo. Kapag may sinabi ako, ginagawa ko. Kung totoong tutupad ka sa sinabi mo. Kung ganoon, sa 3 araw mula ngayon, sa pagtitipon para sa kaarawan ni Lolo Su, dalin mo ang susi ng villa mo sa bundok Yunding, at agawin mo ang nobya doon. Anong ginagawa mo rito? Alam ko namang mabait ka. Siguradong naghanda ka na ng malulusutan para sa lalaking ito. Ano namang ibig mong sabihin? Wala naman akong pera na kasing dami ng kay Madam Su. Siyempre. At hindi rin ako kasing bait niya. Kung pupunta ka nga para mang-agaw ng nobya, kunin mo ang perang ito. Pumunta ka sa mall at bumili ng maayos na damit. Huwag mo kaming pahiyain pagdating ng oras. Pero syempre, kung hindi ka mangangahas na pumunta, kunin mo pa rin ang perang ito. Hanapin mo si Manager Liu ng ELC. Sabihin mong ako ang nag-refer sa iyo. Matapos niyang matanggap ang lagay, siguradong bibigyan ka niya ng bagong trabaho. Bakit nakatulala ka pa rin dyan? Gusto mo pa bang ako mismo ang magpasok ng pera sa mga kamay mo? Sinabi ko lang iyon kanina, para bigyan siya ng pagkakataong makaiwas sa hiya, at para tanggapin lang ang pera natin. Huwag ka na talagang umasa sa kanya. Isa lang siyang hamak na guard. Nakakaaliw ito. Sige, kung ganoon. Magkita na lang tayo sa selebrasyon. Sudahay, mahiya ka naman at rumispeto ka. Respeto. May kailangan ka sa akin ngayon. Anong masama kung chumi-chancing ako ng kaunti? At isa pa, kumalat na sa buong kumpanya ang balitang ito, na magpapakasal na si Sukinyaw at bababa sa pwesto. Kaya ako na ang magiging boses at boss dito. At ikaw naman. Mas kailangan mong magmakaawa sa akin. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Hindi ka makakataka sa mga kamay ko. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa Tianguang Century. Isama ang sekretary ko. Anong gagawin natin? Para turuan ng leksyon si Beijay. Sumama ka sa akin. Saan po tayo pupunta? Malalaman mo rin pagdating natin doon.
Ate Bay, bakit mo ako dinala rito? Para bumili ng damit. Bibili na naman ng damit. Kayong lahat talaga. Gusto niyo akong bilhan ng damit. Tara. Sir Su, nandito na sina Lin Feng. Nandoon sila sa tindahang iyon. Tara. Tara, manood tayo ng palabas. Ang gwapo. Nagtataka lang ako. Bakit mo ako binibilhan ng damit? Sa pagbabalik ni Zixuan, hindi ba't dadalo siya para mag-perform? Sa launching ng villa sa bundok yun ding. Sabi niya, pwede niya tayong isama bukas. Para makita ang lugar. Sosyal na lugar iyon. Kaya kailangan nating magsuot ng mga mamahaling damit, di ba? Kailangan ba talaga iyon? Siyempre kailangan iyon. Puro matataas na tao at tili ang nandoon. Malay natin makatagpo tayo ng mayamang boss. At ang trabaho natin ay baka may pag-asa pa. Tungkol sa sitwasyon ni Su. Alam na ng buong kumpanya namin. Huwag muna nating isipin na hindi mapapatalsik si Su. Isipin na lang natin ang tungkol sa bundok yun ding bukas. Ang mga taong yun. Hindi natin kailangang magpa-impress sa kanila. Sila ang magpapa-impress sa atin. Nandito na tayo sa puntong ito. Nagmamayabang pa rin kayo rito. Hindi ko alam kung sino ang nagmamayabang. Pero pwede ba, pakiusap lang. Bayaran niyo muna ang bill. 36,200. Magbayad na kayo, 36,200. Ang mahal naman. Mahal. Alam ko namang hindi nyo afford yan. Sayang lang ang oras ko sa inyo. Bilisan nyo, hubarin nyo na yan. Kahit isang segundo lang, nadidiri ako dahil nadumihan nyo na. Hoy, bakit ganyan ka magsalita? Ganito talaga ako magsalita. Bakit, kung hindi mo gusto ang naririnig mo? E di bilhin mo. Sige nga, pahiya mo ako. Lintek na yan. Bibilhin ko talaga, akala mo ba? Tama na. Hindi ito ang oras para magmagaling. Saan ka naman kukuha ng pambili? Miss, pwede bang tumawad? Wala kaming ganoong kalaking pera. Akala mo ba palengke ito? Tatawad ka pa talaga. Huwag ka nga magpatawa, Aling Baiji. Kasama na ang cash advance na hiningi mo kay Sudahay kanina. Para sa sweldo mo. 35,000 lang ang meron ako. Ako? Naku naman. Grabe, ang hirap talaga kapag walang-wala ang mag-asawa. Nakakaawa naman talaga kayo. Kung hindi afford, wag nang pilitin. Kahit lagyan mo pa ng pakpak ang baboy, hindi pa rin ito magiging elepante. Umaasa ka lang sa pera ng babae hanggang sa puntong ito. Wala ka na talagang kahihiyan. Alam nyo ba? Yung mahigit 30,000 na yan, hiningi pa yan ni Baiji ng maaga, bilang cash advance sa akin. At syempre, sinamantala ko na rin ang pagkakataon sa kanya. Makinig kayong mabuti. Lahat ng mga damit pambabae rito. Ibalot niyo lahat para sa akin. Opo. Naku, maraming salamat, Young Master Su. Baijay, tingnan mo si Xiaoli. Napakaginhawa ng buhay niya sa piling ko. Ano mang gustuhin niya? Binibili ko para sa kanya. Tapos tingnan mo ang sarili mo. Para sa lalaking yan. Lumapit ka pa sa akin para mangutang. Bakit mo ba ginagawa to? Lin Feng, huwag mo na siyang pansinin. Tara na, alis na tayo. Teka, saan naman kayo pupunta? Sinundan pa nga nila tayo. Mula sa kumpanya hanggang dito. Ang mga langaw na gaya nila. Saan ba tayo pwedeng magtago sa kanila? Aba, hindi ka rin pala ganoon katanga, no? Sasabihin ko na sa inyo. Pinuntahan talaga namin kayo rito. Para lang pagtawanan kayo. Talaga ba? Baka kayo ang maging katatawanan sa huli. At talaga, ang tigas ng mukha mo ah. Sige, patunayan mo sa aming katawa-tawa ka nga. Tingnan mo. May 500,000 rito. Pumunta ka sa mas magandang bautiki sa itaas. Bumili ka ng mga damit para sa ating dalawa. Masyadong mababa ang kalidad dito. Hindi pumapasa sa panlasa ko. Sige na, pumunta ka na. Anong klaseng palabas ba itong ginagawa mo? Bakit? Ayaw mo bang makita ni Baiji na napapahiya ka? Kakatayo lang niya sa tabi mo kanina. Hindi pa ba sapat na kahihiyan iyon? Magandang araw po, mahal na panauhin. Ang kabuuan po ay 877,000. Gamitin mo ang card ko. Sige, tumawa lang kayo. Pagkalipas ng 2 minuto, papaiyakin ko kayong lahat. May ipapaayos pa ako. At clear out ang buong tindahan. Lahat ng beef 21 ay ipamigay ng libre.
Bulag ka ba? Isang grupo ng mga hangal na wala pang nakikita sa mundo. Sandali lang. Sabi lang niya kanina. Libre ang gay 21. Nga. Kagagastos ko lang ng 877,000. Ngayon ay wala na itong halaga kahit 5. Bilisan mo, habulin mo siya at bawiin ang pera. Lintek, lahat na iyon ang naipon kong panggasto sa araw-araw. Kunin niyo na agad. Huwag kayong magsiksikan. Binibining Zhang Zixuan. Dahil sa pagdating ng isang napaka-importanting panauhin sa bundok yun ding bukas. Isang napaka-aslayo. Ang nakatakda ninyong pagtatanghal. Ay papalitan namin ng masikat at mas malaking bituin. Kaya ikinalulungkot naming sabihin sa inyo na kayo ay pinalitan na. Anong boses iyon? Bakit ang sarap pakinggan? Parang boses ng anghel mula sa langit. Hindi pwede. Kailangan kunan ko siya agad ng video. Kung makikilala ko lang ang ganyang kahanga-hangang tao, napakaswerte ko na. Sayang lang, ang kilala ko lang ay si Lin Feng na isang sakit sa ulo. Hindi ko alam kung ano ang itsura niya. Siguradong napakagwapo niya, di ba? Pero bakit parang hawig siya sa likod ni Lin Feng? Medyo magkahawig sila. Zhang Zixuan, may sakit ka ba sa utak? Paano mo nagagawang ikumpara si Lin Feng sa aking idolo? Kahit ang tadhana ay hindi papayag dyan. Hindi. Kailangang makilala ko siya. Buwisit na parami ang nainom ko. Posible kayang nakaalis na siya. Zhang Zixuan. Nawala na siya, talagang nawala na. Nawala na siya, talagang nawala na siya. Zhang Zixuan, wala kang silbi. Isa kang malaking basura. Nawala na ang idolo mo. Pati ang slot sa show, nawala na rin. Ano pa bang kaya mong gawin? Hindi ba ito ang maliit na star na si Zhang Zixuan? Aba, Diyos ko. Lahat na nasubukan ko. Pero hindi pa ako nakakasubok ng artista. Ate Bay, may kailangan lang akong asikasuhin bigla. Pagkatapos mong mamili, mauna ka na munang umuwi. Bitawan mo ako. Imposibleng bitawan kita. Pero sige, malaya kang sumigaw. Habang lalong lumalakas ang sigaw mo, lalo kaming ginaganahan. Bitawan niyo ako. Tatawag ako ng pulis. Aba, kung takot kami, gagawa pa ba kami ng ganito? Magtanong-tanong ka kaya? Kami ang Blackbeard Duo. Bata pa lang kami. Hindi na namin alam ang salitang takot. Layas. Nagulat ako doon ah. Ano ba yan? Isang tanga lang pala. Gabi na, bakit sumisigaw ka pa? Umalis na kayo agad. Nagmamayabang ka pa sa harap ko ha. Nandito na si Nyuda. Mukhang hindi mo pa kilala. Ang lakas ni Nyuda. 3. Ako ang pinakamalakas sa kalyeng ito. Newer. Ayos na. Paalam na, lolo. Inay ko, hindi ko na kaya to. Saan mo ako dadalhin? Uwi na tayo. Ayoko pang umuwi. Nakansela ang performance ko. Pero naimbitahan ko na si ate. At ang lokong lalaking iyon.
para manood sa akin. Wala na akong mukhang ihaharap sa kanila. Grabe. Tumawag ang Dragon Emperor ng ganito kagabi. Siguradong may malaking nangyari. Lahat maging alerto. Opo. Tigil. Isang taon ding namahinga ang Dragon Emperor. Bakit parang naging ibang tao na siya? Pinapaayos niya sa akin ang isang babae para mag-perform sa bundok Yunding. Sasabihan ko na ang mga kasama natin. Magpahinga ka muna. Huwag ka nang mag-alala. Makakapag-perform ka na bukas. Anak nang, may sakit ka ba sa utak? Lin Feng, delikado ka na ngayon. Sobrang delikado. Ang alam ko lang, ikaw ang delikado ngayon. At talagang sobrang delikado. Saan ka ba nakatingin? Napagtanto ko na ikaw pala, ay sobrang bastos at walang hiya. Kumpara sa nakilala ko kahapon, ang Piano Prince, langit at lupa ang pagkakaiba ninyo. Minsan pala, kahit gaano kaganda ang pangarap. Napakasakit ng katotohanan. Piano Prince. Ano namang pakialam mo doon? Kung magsalita ka, parang marunong ka ring magpiano ah. Sa itsura mong yan, baka pampalo ng bulak lang ang kaya mo. Bakit mo ba ako hinahanap? Sino ba talaga ang nagligtas sa akin kagabi? Sino siya? Bakit? Ano bang problema sa akin? Impossible. Ang taong bastos at walang hiya na gaya mo. Hinding-hindi maikukumpara sa nagligtas sa akin. Ang Prince Charming ko, kahit sobrang lasing ako kagabi. Naaalala ko pa rin, ang espesyal niyang sing-sing. Iniligtas na nga kita, lalaitin mo pa ako. Hindi ba? Ikaw ba talaga ang nagligtas sa akin? Hindi ako naniniwala. Nasa sa iyo na kung maniniwala ka o hindi. Maliban na lang kung patutunayan mo sa akin. Paano ko mapapatunayan? Gusto mo bang hubarin ko ang pantalon ko para masuri mo ako ng husto? Ganyan ba dapat magpatunay? Ikaw? Anong gagawin mo? Gusto ko lang amuyin. Nasa tabi niya ako kagabi. At tandang-tanda ko ang amoy niya. Amoy. Sige, amuyin mo. Patay na ako. Bakit nasa kamay ko na ang patalim? Ano pala yung tumutusok sa akin kanina? Papatayin kita. Hoy! Zhang Zixuan, ganyan ba talaga ang trato mo? Sa taong nagligtas sa buhay mo, wala kang utang na loob ah. Ang lakas pa ng loob mong magpanggap na idol ko. Diyan sa katawan mo, wala namang amoy niya ah. Hindi ba pwedeng mangyari na? Sinukahan mo ang buong katawan ko, kaya naligo ako. Papatayin talaga kita. Ang bastos mo. Anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa iyo, maling parte lang ang nahawakan ko. Maniniwala ka ba? Bitawan mo ako, bitaw. Sigurado ka? Hala, grabe. Kayong mga kabataan, ganito na ba kayo kalupit maglaro? Ay, hindi po, Ate Be, hindi po. Mali po ang iniisip nyo. Paano naman ako magkakagusto sa balasubas na lalaking ito, kahit mamatay man ako ngayon? Kung magkakagusto man ako sa kanya, sana tamaan na ako ng kidlat. Ay naku, huwag ka nang sumumpa ng ganyan. Paano kung balang araw? Mahalin mo rin pala ako. Impossible. Hinding-hindi mangyayari iyan. Matagal na akong may gustong iba. Siya lang ang tanging mamahalin ko. Sige na. Huwag ka nang magdrama, nakakasuka na. Nga pala. Ngayong araw, may isang manager mula sa komite na tumawag sa bahay. Pinapapunta ka sa isang concert. Talaga, si Manager Zhang ba iyon? Parang ganoon na nga. Manager Zhang yata ang pangalan. Sabi ko na nga ba eh.
Ako pa ba, si Zhang Zixuan? Paano naman ako basta-basta mapapalitan? Anong mapapalitan? Huwag mo na itong pakialaman. Wala kang paki. Bakit hindi pa kayo magmadali? At mag-ayos na. Mamaya, dadalhin ko kayo sa bundok Yunding. Para makakita naman kayo ng magandang buhay. Pwede ba talaga kaming pumunta? Magkaibigan tayo. Sagot ko na, walang problema. Hindi kailangang ilibre mo kami. Makakapunta rin naman kami doon. Plano ko na talaga. Na bumili ng bahay doon. Sabi ko naman sa iyo, isasama kita para makakita ng ibang mundo. Pero heto ka, nagpapanggap ka na naman. Bibili ka pa raw ng bahay. Hindi ko talaga akalain. Tama na, Zixuan. Huwag mo nang pagsabihan si Lin Feng. Lin Feng, tumahimik ka na lang muna. Plano ko naman talaga. Bumili ng isang unit para sa iyo, Ate Bai. Bibilhan mo ng bahay si Ate Bai. Kung ganoon, ako, si Zhang Zixuan, ay magiging sa iyo na ng buong buo. Lalong nagiging imposible ang mga sinasabi mo. Sabi mo yan ah. Sabi ko. Maglilinis ako ng maigi at hihintayin kita. Sige na. Pupunta muna ako sa powder room. Mag-aayos lang ako. Paano kayo pupunta doon mamaya? Siyempre, magda-drive kami. Tiate. Sige, hihintayin ko kayo doon. Bye-bye. Walang problema. Lin Feng. Dahan-dahan ka lang. Huwag kang mag-alala. Kampante lang ako. Lin Feng. Dahan-dahan ka lang. Huwag kang mag-alala. Kampante lang ako. Lin Feng. Huwag kang malikot. Magpapaalam lang ako kay Zixuan. Dito ka lang, hintayin mo ako. Huwag kang pakalat-kalat. Sino ba itong bumubulong sa akin? Kulang na lang, maging prutas ako sa pandinig mo. Magandang araw po. Kayo po ba si Emily? Lin? Kayong mga sales agent, ganito ba talaga kayo kamapang-akit manamit? Hindi naman po. Para lamang po ito sa mga katulad ninyong AI na kliyente. Sabi po ng aming boss, kahit sino pang kliyente ang mawala. Ngunit kayo, dapat ko po kayong mapanatili sa amin. Ano man po ang kailangang ibigay, o anumang kapalit. Kung ganyan ang sasabihin mo, edi hindi na ako inaantok. Ipakikita ko po sa inyo, ang mga sample unit ng number 1 at number 2. Pasensya na po, pasensya na. Kami po, natingin-tingin lang po kami rito. Hindi po. Hindi po kami bibili ng bahay. Wala po kaming ganoong kalaking pera. Kung walang pera, anong ginagawa ninyo rito? Naghahanap ba kayo ng maluloko? Pero ang taong ito. Sino ba ito? Dati kong asawa. Iyong lalaki noon. Naniloko ka para pag-aralin siya. Pinag-aral mo pa sa ibang bansa. Tapos pagbalik niya, humanap agad ng mayamang matanda. At bigla ka nalang sinipapalayo. Anong klaseng basurang lalaki yan? Tama. Walang kwentang lalaki. Dati ba siyang tagatira ng mga tank? Nag-aral ako ng finance. Anong tank ang sinasabi mo? Sabi niya, tank daw ang kasama mo. Hoy, baby ko. Anong klaseng nilalang ka ba? Anong problema mo sa mga tank? Mas malakas pa ang tangke kaysa sa iyo. Bejay, akala mo ba talaga matapos mo akong iwanan, makakahanap ka pa ng higit na mas magaling. Ang resulta, ito lang pala. Naawa talaga ako sa iyo. Kung ihahambing sa iyo, mas mabuti pang bumangga sa tangke. Aminado akong talo ako sa iyo. Ikaw, huwag ka nang umiyak, honey. Huwag na tayong mag-aksaya ng laway sa mga hampas lupa. Hindi ba ikaw ang property manager dito? Paalisin mo sila sa labas. Kaming mga zhang sa pagbili ng bahay, ay hindi makikisalamuha sa mga mahihirap. Tao, halik kayo rito. Ang 2 pulubing ito, itapon niyo sila palabas. Binibining Lee. Tila wala tayong swerte rito. May gustong magtapon sa atin sa labas. Tigil, huwag kayong gagalaw. Luhod. Anong klaseng mga nilalang ba kayo? Luhod at sumuko na kayo sa akin. Tumayo kayong lahat. Sino ba siya? Siya. Siya ay manager ng ibang departamento ng kumpanya namin. Si Li Shuking. Alam kong madalas tayong
hindi magkasundo. Pero sa pagkakataong ito, pinapayuhan kitang huwag nang makialam. Kundi, kapag nagalit ang katabi kong, importanteng bisitang ito. Hindi mo kakayanin ang ganti. Sa tingin ko, ang taong hindi makakayanan ang ganti, ay ikaw, Du Tianxing. Ngayong araw, maliban sa mga karaniwang mamimili ng bahay, may darating na super lay. Ang bagay na ito, siguro naman ay hindi ka ignorante rito. Siyempre, alam na alam ko. Ang taong ito, pasensya na. Ipakikilala ko lang, siya ay si Binibining Zhang Fugi ng pamilyang Zhang. Pamilyang Zhang, para sa amin ang pamilyang Zhang, ay isa lamang karaniwang kliyente. Anong karapatan niya na maging isang Super Z? Dapat mong malaman na. Sa ngayon, ang Dragon Group ay pumasok na sa Garrison Department, di ba? Siyempre, alam ko iyon. Kung ganoon, dapat mong malaman na ang panganay na anak ng pamilyang Zhang na si Zhang Xiaowen ay isang mataas na opisyal sa Garrison Department. Ngayon, dahil sa impluensya nila, ang katayuan ng pamilyang Zhang sa hinaharap ay magiging napakataas. Aangat ang kanilang antas ng husto. Kahit ang ating si President Shen, ngayong araw ay tinanggihan ang bilyon-bilyong halaga ng mga order at sadyang nag-charter ng flight. Lumipad ng 16 na oras para makabalik. Ang ibig mo bang sabihin, lahat ng ito ay para sa pamilyang Zhang? Siyempre naman, huwag mong sabihin. Sino pa ba? Magkatrabaho tayo. Sasabihin ko sa iyo, hindi ako, kundi ang kasama ko dito. Si Ji Lin. Ano? Si Lin Feng. Kalokohan. Siya lang, mukha siyang pulubi. Kahit saan mo tingnan, hamak na tao lang siya. Nakita ko lang siya kanina, nakasakay sa bulok na bisikleta. Bakit? Ang panlasa ba ng mga elitista dito? Kailan pa naging ganyan ka ba? Wala kayong pakialam dito. Lumayas na kayo ngayon din. Sandali lang. Dahil sabi mo, Li Shuqing, na isa siyang napaka-importanteng panauhin. Bakit hindi natin dito mismo suriin ang kakayahan niyang magbayad? Ayon sa patakaran ng bundok Yunding, bago kumuha ng unit, may ganitong proseso talaga. Hoy, bata, paalala lang sa iyo. Kapag nabigo ang pagsusuri sa pera mo, mababali ang mga kamay at paa mo. Lin Feng. Ano? Hindi mo na ba kaya? Hindi ko kailangan ng pagsusuri para bumili ng bahay. Lin Feng. Huwag ka nang magsalita. Umalis na tayo agad. Bakit kayo nagmamadaling umalis? Narinig niyo ba iyon? Sabi niya bibili siya ng bahay, nang hindi sinusuri ang pera niya. Akala mo ba ikaw ang Dragon Emperor? Namukha mo lang ang kailangan para makabili. Nakakatawa ka talaga. Huwag ka nang magpanggap. Ikaw, isa ka lang namang. Isa ka lang, dukhang aso na walang pera. Iniisip mo ba, na hindi ko alam kung paano ka nakarating dito? Wala ka bang hiya? Mga tauhan, bigyan sila ng isang magandang palabas. EQ. Zhang Zixuan, maaari mo bang sabihin sa aming lahat, sa harap ng lahat? Itong dalawang nasa harap ko, sino ba talaga sila? Mga kaibigan ko sila. Isinama ko sila dito para makakita ng karangyaan. Para lang makakita. Hindi para bumili ng bahay. Beijay, matapos mo akong iwan, lalo kang naging miserable. Nakahanap ka pa ng ganitong hamak na basurang lalaki. Anong magagawa natin? Iniwan mo ang isang tulad ko, na napakagaling. Kaya sigurado, hindi siya masaya. Kung hindi masaya, wala nang magagawa. Dahil wala naman siyang kakayahan. Kaya naman, gaya ng mga nagpapanggap na sikat sa internet. Pumupunta sila sa mga mamahaling lugar, para lang mag-check-in at mag-picture. Para magmukhang, lagi silang nasa mga sosyal na lugar. Tama na yan, Du Tianxing. Kapag ninsulto mo pa, sige. Lin, hindi na ako magtitimpi sa iyo. Sinabi ko na sa inyo, si Ji Lin ay ang aming pinaka-importanting panauhin. Imposibleng makabili sila ng bahay. Baka nagkakamali lang po kayo. Sa inyong lahat, patawad po. Kung itong dalawang kaibigan ko ay may nagawang hindi maganda sa inyo, ako na ang humihingi ng paumanhin para sa kanila. Ihingi rin ako ng paumanhin. Teka lang, sila dapat ang humingi ng tawad. Hindi kayo. Lin Feng. Ang mga pumupunta rito ay puro mayayaman at makapangyarihan. Hindi para sa isang maliit na tao na tulad mo, ang magmayabang dito. Maliit na tao. Nagmamayabang. Hindi ba't? Lin Feng. Bilang lalaki, dapat ay maging mature ka. Dapat ay maging kalmado at kagalang-galang. Naiintindihan mo ba? Hindi yung ganito. Na puro gulo lang ang dinadala mo. Kasalanan ko rin. Alam ko namang galing ka lang sa baba. Pero pinilit pa kitang isama. Sa ganitong okasyon. Mukha ka lang Prince of Piano mula sa likuran.
Pero hindi ibig sabihin noon ay kasing elegante mo na. Ang totoong Prince of Piano. Kung alam ko lang, hindi na sana kita isinama. Ang pagpunta namin dito ay hindi dahil sa iyo. Kaya ka nga nandito. Baka dahil sa akin kaya ka nakasama. Dinala mo ako. Nag-aaway-away na kayo riyan. Nakakaawa talaga kapag ang mga mahihirap ay nagkakagulo. Bibigyan kita ng huling 10 segundo. Magpaliwanag ka sa akin. Kung hindi, ang bagay na ito, huwag niyo nang asahang mapupunta sa inyo. Ang Maple Leaf Seal. Ang selyong ito, sa pagkakataong ito, ay bibilhin ng isang napaka-importanting tao. Ang aming Villa number 1. Ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan kong tauhan. Kaya sa pagkakataong ito, ikaw ang bahala. Naasikasuhin siya ng maayos. Naiintindihan ko po. Tandaan mo, ang kanyang katayuan ay mas mataas pa sa anumang maiisip natin. Ang nais niya ang aming villa ay isang malaking karangalan para sa amin. Tungkol naman sa pera. Hindi na iyon mahalaga. Naintindihan mo ba? Opo, President Shen. Siyempre. Ipinabatid niya sa amin ng maaga. Nagagamit siya ng isang maple leaf seal. Bilang kapalit. Kahit hindi niya ibigay iyon, ayos lang. Kapag natuwa siya at ibinigay iyon sa akin, ito ay magiging isang walang kapantay na karangalan. At ikaw, ay maluluklok din bilang sisi ng ating grupo. Iyan din ang dahilan kung bakit inatasan kita. Na personal siyang asikasuhin. Sige po. Naiintindihan ko po, President Shen. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Siya, ibibigay niya ba talaga ang selyo sa atin? Posible kayang. Si Lin Feng ang lalaki noong gabing iyon. Ang prinsipe ng piano. Naiintindihan ko. Bilang manager ng Sales Division 2, inuutusan ko kayong lahat. Humingi kayo ng paumanhin kay Yi Lin at sa mga kaibigan niya. Ngayon din. Bilisan nyo. Agad. Isang mumurahing selyo lang yan. Bakit kailangang mag-inarte ng ganyan? Tumayo kayong lahat. Du Tiansheng. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ikaw ang baliw. Nakikipagtulungan ka pa sa batang ito para manloko ng mga tao dito. Itigil niyo na ang pag-artista. Li Shuqing. Alam kong marami tayong hidwaan pagdating sa trabaho, pero hindi mo dapat gamitin ang ganitong paraan para inisin ako. Para lang iangat ang sarili mong kliyente. Tama, inamin na nga niyang basura lang siyang walang pera. Bakit ang tigas pa rin ng ulo mo? Wala kayong kaalam-alam kung gaano kahalaga ang selyong ito. Sige nga, sabihin mo, gaano ba talaga yan kahalaga? Ako, wala akong karapatan o posisyon para husgahan ito. Narinig niyo ba iyon? Nagpapanggap lang sila. Tumayo na kayo. Sabi ng asawa ko tumayo na kayo. Mga bingi ba kayo? Ang selyong iyon. Napakahalaga talaga niyon. Ibigay mo na sa akin. Gaano ba yan kahalaga? Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa akin? Mas mahalaga pa ba yan kay Zhang Fugi? Ha, Zhang Fugi. Basura. Tapos na kayong lahat. Ikaw ang tapos na. Lahat ng nangyayari ngayon, ititimbring ko kay Shenzong. Idadagdag ko pa ang kasong panggugulo sa kaayusan ng lugar na ito. Siyempre, bilang kinatawan ng pamilya Zhang, may karapatan ang mahal ko na habulin ka dahil sinira mo ang mood nila. Maganda yan. CJ, lahat ng nangyari ngayong araw, ititimbring ko rin ng tapat kay Shenzong. Anong meron? Bakit parang nagmamadali kayong mag-report sa akin? Lagot ka na. Li Shuqing. Anong nangyayari dito? Bakit kayo nagkukumpulan? Shenzong, mabuti naman at dumating na po kayo. Kung nahuli lang po kayo, ng kahit konti, itong sales area natin, dito sa bundok Yunding, ay magiging katatawanan sa buong lungsod ng yun. Katatawanan. Posible kayang siya ang Dragon Emperor. Ano ba talagang nangyayari? Ganito po kasi iyon. Li Shuqing. Nagdala siya ng isang hampas lupa. Nakikitira lang ng libre sa villa natin. Kaya pinagsabihan ko siya na tumigil. Pero sa halip na mahiya, ang kapal pa ng mukha niya. Lalo pa siyang naging agresibo. At saka, naglabas pa siya ng kung anong bulok na selyo ng dahon ng maple. Sabi niya napaka-importante raw nito. Nakakatawa talaga, nakakaloka. Selyo ng dahon ng maple. Heto na yun, oh. Tinapakan ko na at dinurog. Tingnan niyo si Sir Shen, galit na galit na. Namumutla na ang mukha niya sa galit. Lagot na, may malilintikan ngayon. Matagal ko na siyang hindi nakikitang ganito kagalit. Alisin mo ang mabaho mong paa. Ano pong sabi niyo, Sir Shen? Sabi ko, ikaw na matabang babae ka. Lumayas ka rito. Ayos ka lang ba, baby? Masakit.
Sir Shen, ano po bang ginagawa nyo? Nagkakamali yata kayo. Importante nating panauhin to. Ang panganay na anak ng pamilya Zhang. Si Zhang Fugi. Ikaw talaga ang bala kong saktan. Ikaw na matabang babae ka. Sir Shen. Pati na rin ikaw nagago ka. Sir Shen. Sir Shen. Siya ang anak ng pamilya Zhang. Napaka-importanting panauhin. Sir Shen. Tinapakan mo ang selyo ko. Papatayin kita. Hawakan niyo siya. Sir Shen. Bakit niyo po ako sinasaktan? Bakit ka mo? Alam mo ba kung anong isinakripisyo ko para dyan? Ilang milyon ang ibinigay ko sa charity? Naaabot ng 10 milyon. Daan-daang milyong puhunan na walang kapalit. At kailangan ko pang magtrabaho ng tapat. Sa loob ng ilang dekada. Pero, ang isang selyo lang ba, ay ganoon na kaimportante? Ganoon ba talaga kahalaga ang selyong iyon? Hindi nga nagkamali, isa siyang piano prince. Ang pagiging elegante ng isang heartthrob, dapat ay ganoon siya. Sandali, mali. Ang piano prince ay si Lin Feng. Ang lalaking ito, siya ang lalaking pinapangarap ko. Ang aking heartthrob, Du Tianxing. Sinabi ko na sa iyo, harapin mo ang konsekwensya ng ginawa mo. Ano bang balak mong gawin? Sir Shen. Sir Shen. Kumalma po kayo, Sir Shen. Pasensya na. Pero hindi ko na talaga kayang magtimpi. Araw-araw ka na lang. Hindi ba't mahilig kang makipagbanggaan? Ngayon, hahayaan kitang mabangga ng husto ng isang beses. Tutal, yang utak mong parang sa baboy. Matagal nang sira yan. Sir Shen. Kunin niyo ang matabang babaeng iyan. Iposas niyo sila. Ibunggo sila. Ayos lang ako. Ayos lang, walang problema. Tayuan niyo sila at ituloy. Wag naman po, Shen. Hindi na pwedeng ituloy ang pagbunggo. Mamamatay na kami kapag itinuloy pa. Boss Shen. Sinira niyo ang selyo ko. Kung mamatay, di mamatay. Boss Shen. Nagmamakaawa po ako, patawarin niyo ako. Tingnan niyo po ako, parang aso na nagmamakaawa sa inyo. Boss Shen. Gagaya pa ako sa tahol ng aso para sa inyo. Ako rin, gagawin ko rin. Walang silbi ang tawad ko. Tanungin niyo ang may-ari ng selyo. Seryoso ba? Sa kanya. Mamatay muna ako bago ko gawin yan. Yuyuko ako sa basurang yan. Tatahulan ko siya. Ituloy ang pagbunggo. Ay, wag po. Boss Shen. Tatahulan ko na siya, sige na. Boss Shen. Hoy, basura. Lolo, pakiusap. Iligtas niyo ang buhay aso ko. Sige na, please. Ako rin. Aw. At Beijai. Dating kakilala mo. Ikaw na ang bahala sa kanila. Beijai. Lola Beijai. Alalahanin mo ang pinagsamahan natin noon. Napakalalim ng naging relasyon natin. Patawarin mo ako kahit sa pagkakataong ito lang. Pwede ba? Sigurado akong mahal mo pa ako. Hindi ba? Hindi mo matitiis na makitang mamatay ako, di ba? Ayoko rin namang mamatay ka na lang ng ganyan. Pero sa isang tarantadong gaya mo. Naniloko ang damdamin ko. Pinilit mo akong ibenta ang lahat ng mahahalagang gamit ko. Isinangla ko ang lahat para tustusan ka. Sayang naman kung mamatay ka lang agad. Tungkol naman sa sinasabi mong mahal kita. Hindi mo ba nakikita? May boyfriend na ako. Shen Tianhao. Narito po. Narinig mo ba? Mga tauhan. Halika. Ilabas niyo sila. Bungkin sila ng 100 beses. Ibigay sila sa Garrison Department. Parusahan ng malupit ayon sa batas. Opo. Boss Shen. Tara na po. Sandali lang. Ito ang Villa number 1. At ito ang susi sa Villa number 2. Tanggapin niyo po ito ng may ngiti. Ayon sa utos ni Ji. Lin Feng, basta't pumirma lang kayo, Ginith. Beijai, ang villano. 2, ay magiging opisyal na sa pangalan nyo. Napakaswerte nyo dahil si Gi. Lin Feng, ang naging boyfriend nyo. Pinagpala po kayo. Ibibigay ko ito sa iyo.
Ano ba ito? Ginoong Shen. Sinabi niya sa akin na kahit anong mangyari, kailangang mabili ni Lin Feng ang villa na iyon. Pero ngayong nabili na niya ito, at mayroon pa siyang napakagandang girlfriend na tulad mo. Hindi na pala ako kailangan. Ihalo mo ito sa gatas niya. Kailangan kumilos ka na agad. Ang mga lalaking kasing galing ni Lin Feng. Maraming nagkakandara pa riyan. Kaya huwag mong palalampasin ang pagkakataon. Pero, hindi pa niya ako girlfriend. Gayuma para sa sarap. At saka, paano mapaamo ang mailat na lalaki? Tingnan lang natin. Akala mo Prince Charming ka, ha? Tingnan natin kung paano ka makakatakas. Sa mga kamay ko. Lin Feng, nariyan ka ba sa loob? Ipinagtimpla kita ng gatas. Sandali lang, nasa banyo ako. Bakit parang bigla yata? Naisipan mong dalhan ako ng gatas? Wala lang, sige na. Maliligo muna ako. Iwan mo lang dyan at iinumin ko mamaya. Ay, huwag, teka muna. Nababawasan ang tubig sa katawan kapag naliligo. Uminom ka muna bago ka maligo. Sabi sa libro. Magpakipot ng kaunti para mas habulin. Magbibihis muna ako ng gusto niyang suot. Kaya mo yan, Beijai. Laban lang. Bakit parang ang weird ni Ate Bai ngayon? Hindi naman siya nagbibigay ng gatas dati. Bakit bigla siyang naging ganito ngayon? O baka matagal lang akong hindi nakainom ng gatas. Bakit kakaiba ang lasa nito? Anak ng... Ano bang pinainom niya sa akin? Bakit parang nag-aapoy ang buong katawan ko? At may kakaibang gigil akong nararamdaman. Hindi naman siguro. Maglalagay si Baijay ng kung ano-anong kalokohan dito, di ba? Hindi pwede to. Kailangan kong magbuhos ng malamig na tubig. Kailangan kong kumalma. Ito, paano ako kakalma nito? Hindi maaari. Ikaw ang paborito ni Ate Bai. Hindi. Bakit parang ayaw ko nang umalis? Siya na nga ang Prince Charming ko. At Bay, patawad po. Buwisit. Hindi ba dapat nahihiya ako? Bakit? Bakit parang excited pa ako ng kaunti? Sige na. Sabi rito. Kapag nainom ang gamot na ito, magiging abala siya buong araw. At habang tumatagal ang oras, lalong tumitindi ang epekto. Sa ganitong oras, dapat si Lin Feng ay parang hayop na nagwawala sa init. Dapat ay sobrang bangis na niya. At ang unang taong maiisip niya ay ako. Pero, bakit wala pa ring nangyayari? Hindi kaya, masyado yatang marami ang nailagay ko. Anak ng,
Kailan ko pa naibuhos? Ang buong bote na to. Hindi pwede to. Kailangan kong tignan. Linfeng. Nandyan na si ate. Hindi niya pwedeng malaman na nandito ako. Papasok na ako ha. Linfeng. Papasok na ako. Linfeng. At Beijai. Bakit ka napadpad dito? Ako. Ako kasi. Ako. Dinalaw lang kita para kamustahin. Bakit ang mukha mo? Bakit ang pula-pula? Siguro dahil sa allergy sa gatas. Gatas. Allergy. Nga, paano ka naman magkaka-allergy sa pag-inom ng gatas? Teka. Parang hindi naman allergy sa gatas to. Parang nanggigigil ka yata. Hala. Ito. Ano to? Ah, laruan lang na binili ko. Laruan. Laruan nga. Pero sa nakikita kong korte nito, bakit parang hugis tao? Tama ka. Isa itong manika. Life size na manika. Lagot na. Habang nagpapalusot ako, lalong gumugulo. Baka isipin niya na ako ay yung ganoong klase ng tao. Linfeng. Seryoso ba? Ikaw talaga? Sabi ko na nga ba, bahala na. Kailangan ko nang ituloy ang pagsisinungaling na to. Matagal na akong walang partner. Binata lang din naman ako na may pangangailangan, di ba? Kaya bumili ako ng isa. Hindi ba normal lang yun? Malinis naman to at hygienic. Kung anong gusto mong itsura, di ganun ang lalabas. Pero, sa tingin ko, hindi naman yata ganito kabigat to. Patingin nga ako. Mukhang mabigat lang, pero sa totoo lang, magaan lang to. Hindi ako naniniwala, maliban na lang, kung papatunayan mo sa akin. Paano ko naman papatunayan? Pisilin mo nga. Titignan ko lang yung texture, tapos alugin mo ng konti. Para malaman ko kung gaano talaga kabigat. Ito ba? Linfeng. Huwag mong sabihin sa loob ng kwartong to. May itinatago ka talagang tao. Dito sa loob, wala bang nakatagong babae? Hala, huwag mong galawin. Bubuhatin ko para makita mo. Oh, tignan mo. Di ba sabi ko sa'yo? Napakagaan lang nito. Pero bakit sa noo mo? Bakit ang dami mong pawis? Kasi, masyadong kulob dito sa loob. Ito ang gatas mo. Masyadong masustansya to. Saan? Hinihimas mo rito. Dito. Hindi na kailangan ang ganito, di ba? Himayin mo. Ah. Sige, hihimasin ko na. Iniisip mo ba na kaya ako nagiging agresibo sa iyo? Ay dahil binilhan mo ako ng villa numero 2 sa bundok Yunding. Kaya ba? Kaya ba ako ganito kaaktibo sa iyo? Hindi naman sa ganoon. Ako, tayong dalawa. Mahigit 1 taon na rin tayong magkasama. Kung paano kita itrato. Alam mo na yan sa puso mo. Kaya lang, dahil sa mga nangyari kay Du Changsheng, palagi akong nag-aalinlangan. Hanggang sa araw na ito, nakatapos ako ng isang libro. Anong libro? Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo. O sige, bumalik ka na at magmadali. Pag-aralan mo na yan ng mabuti. Hay! Ngayon. Talaga bang hindi mo na ako kailangan? Ah! Hindi sa hindi kita kailangan. Sadyang hindi ko lang kayang panindigan.
Sayang ang pagkakataon. O sige na. Aalis na si Ate Bay. Hay, anong gagawin mo? Ang epekto ng gamot na pinigil ko lang kanina. Parang umaakyat na naman sa utak ko. Isang pagkakamali. Habang buhay na pagsisisi. Lin Feng na baliw. Anong ibig mong sabihin? Ibig mo bang sabihin, inaabuso kita? Huwag mo nang ituloy. Kapag pinag-usapan pa, puro luha lang ang lalabas. Grabe. Buisit. Sikat akong singer, di ba? Ang mga humahanga sa akin, abot hanggang Paris. Ang layo naman. Muntik na talagang lumabas ng bansa. Hindi mula sa lungsod ng yun. Pila hanggang Paris. Hay. Sa susunod na lason mo ako. Galingan mo naman. Yung tipong kahit elepante, tutumba sa tindi. Gabi na. Kailangan na nating umalis. Saan ka pupunta? Sa Pamilya Su. Sa Pamilya Su. Anong gagawin mo doon? Magbabayad ng utang. Magbabayad ng utang. Anong utang ba yan? Magkano ba ang utang mo? Wala kang pakialam. Alis na ako. Magpapanggap na naman. Hindi pa nga kita nakukuha ngayon. Pero balang araw, mapapaibig din kita. Kahit papatago yan. Handa na ba si Shen Chanhao? Sinabihan ko siyang ibigay sa akin. Ang susi ng villa numero 1. Gusto pa niyang magpa-importante. Personal daw niyang ihahatid sa akin. Wala talaga siyang takas. Gusto kitang suportahan doon. Ano kaya kung pumunta rin tayo? Sige, ayos lang. Siguraduhin mong may magdadala ng regalo. Opo. Alam mo ba kung saan ang lugar? Sa handaan para sa kaarawan ng Pamilya Su. Naintindihan po, aalis na kami agad. CJ. Napakaswerte niyo sa nakuha ninyong manugang. Malapit na silang lumipat. Sa villa sa bundok yun ding. Sa susunod, huwag niyo kaming kakalimutan ha. Walang problema, madali lang yan. Nabalitaan ko na ang pamilya Zhang. Para sa kasalang ito, ay hindi lang bumili ng villa sa Yunding. Maging ang manager mismo ng Yunding Villa, ang personal na naghatid ng mga susi. At pagdating ng oras, maging ang mga pamilya mula sa Garrison Unit, ay darating din para bumati. Talagang binigyan ng malaking karangalan ang Pamilya Su. Hindi pa yan ang pinakapasabog. Ang nakakagulat talaga ay, ang insider news na nalaman ko lang kanina. Ang mga nakatalaga sa Garrison Unit, yung mga misteryosong malalaking tao, kakapaalis pa lang nila, para sadyang pumunta rito, at magpaabot ng pagbati. Nabalitaan ko na ang nakaistasyon sa Garrison Unit, ay ang Dragon Group, ang dangal ng bansa, kung makakarating talaga sila, sa birthday banquet ni Lolo Su. Siguradong ang status ng Pamilya Su, ay aabot sa antas na hindi mo akalain. Aba, kapag nangyari yan, hindi lang sa lungsod ng yun, kundi sa buong bansa. Sino ba ang hindi gagalang sa Pamilya Su? Narinig niyo ba iyon? Ganyan ang resulta kapag tamang tao ang pinakasalan mo. Kapag pumasok na sa poder, dito sa probinsya natin, lilipad tayo ng napakataas na parang dragon, at abot ang ating ganda sa malayo. Sino ba ang hindi titingala? Sa ating Pamilya Su. Yao-yao. Ngayong narito tayo sa tabi ni Lolo. Tingnan mo ang garbo ng okasyon ngayon. Kahit ang ibang pamilya, hindi kayang tapatan to. King Yao, huwag mong sabihin, hinihintay mo pa rin yung basurang guard na iyon. Tingnan mo ang okasyong ito. Kung pupunta siya rito, ipapahiya ka lang niya. At saka, ang lalaking iyon, hindi yon maglalakas loob na magpakita. May dumating na mahalagang panauhin. Anong klaseng sasakyan yan?
Iparada mo iyang bulok na iyan sa likod. Manggugulo ba iyan sa birthday party? Para siyang tumakas sa mental hospital. Mukha siyang mangingisda. Yung tipo ng mangingisda na wala namang nahuli. Congratulations, congratulations. Pasensya na at hindi kita nasalubong agad. Sino iyan? Sinong nagtapo ng balat ng saging dito? Ako. Nabitawan ko lang kanina habang naglalaro. Naglalaro. Bisita ako rito. At bisita ka rin ba? Pumunta ako rito para magbigay ng regalo. Ikaw na dumating dito. Hanggang balat ng saging ka lang. Tama ba ako? Mga Ginoo. Nga. Maligayang kaarawan. Lolo ko siya. Isang babae ang nadula sa balat ng saging. Nahilo tuloy ako. Paumanhin po. Lolo Sue, sana ay magkaroon ka agad ng anak. Ano bang pinagsasabi nito? Balat ng saging. Sana ay maging kasing lawak ng dagat ang iyong swerte. At humaba pa ang iyong buhay. Iyenwe, mabuti. Salamat. Nasaan ang regalo? Huwag muna nating pag-usapan yan. Makinig muna tayo. Makinig sa ano? Pakinggan mo ang listahan ng mga regalo ng iba. Ikumpara mo ang sarili mo sa kanila. Tingnan mo kung gaano ka kawawa. Pagdating ng oras na iyon, baka wala ka ng mukhang maihaharap. Ano ba ang dinala mo rito? Young Master Zhang. Mayroon pa ring hindi naniniwala. Ihanay niyo lahat sa harap ko. Mula sa pamilya Zhang, isang maswerteng gintong baboy. Nagkakahalaga ng 666,000. Hangad namin ang swerte at tagumpay para kay Lolo Su. Sana ay maging maayos at masagana ang lahat. Mula sa pamilya Zhang, isang jade na ruyi. Nagkakahalaga ng 888,000. Hangad namin ang kalusugan at mahabang buhay para kay Lolo Su. Sana ay tuloy-tuloy ang iyong pag-unlad. Regalo rin ang isang rebulto ng Han White Guanyin. Nagkakahalaga ng 1,888,000. Ikaw, bata. Ako, huwag mong sabihin, pumunta ka rito nang walang dala. Tungkol dyan. Kahit na sapat na sa akin na pumunta ka. Binigyan kita ng 500,000. Sapat na sana iyon para bumili ng kahit anong regalo. Nagbisikleta lang ako papunta rito. Kaya hindi madaling magdala ng kahit ano. Pero may inutusan na akong maghatid nito. Parating na siguro sila. Nagbisikleta lang siya. Ha. King Yao. Su King Yao. Ito ba ang taong inaasahan mo? Bakit kayo tumatawa? Ano bang masama sa pagbibisikleta? Tungkol sa regalo. Parating na talaga iyon. Ang mga nasa daan ngayon. Bukod sa Dragon Group ng military unit, ay ang maghahatid ng susi para sa bundok Yunding. President Shen. Ibig mo bang sabihin, sila ang magbibigay ng regalo para sa iyo? Eksakto. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo ang mga pinagsasabi niya. Anong klaseng kalokohan yan? Ang Dragon Group at si President Shen ay magbibigay sa iyo ng regalo. Bakit hindi mo na lang sabihin na sila ay mga tuta mo rin? Ito ay para kay Lolo. Hindi ito sa iyo. Hindi na iyon mahalaga. Kahit alam kong mapapahiya ako ngayong araw. Basta't ikaw ang kasama kong mapahiya, ayos lang. Kahit isa ka lang guard, lalaki ka pa rin. Kailangan mo ng dignidad. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Nagpaabot na talaga ako ng regalo. Pagdating nila, lalabas din ang katotohanan. Kalokohan, nagawa mo pang magpasikat. Sa harap ng mga bisitang ito. At ngayon ay magkakalat ka pa. Sa harap ng Dragon Group at ni Shen. Ako naman. Hindi ko na ito palalampasin. Tama, bugbugin ang hayop na ito. Hanggang sa mawalan ng malay. At itapon sa labas. Teka lang. Lolo. Bakit hindi muna natin hintayin ang pagdating nila? Tingnan muna natin ang sitwasyon. Obserbahan ang mangyayari. Bago tayo magdesisyon. Malinaw naman. Gusto lang niyang hintayin ang mga para kapag dumating na sila, lahat ay magiging abala sa pag-asikaso. At makakalimutan na ang basurang ito. Para makatakas siya sa kahihiyan. At sa parusa. At palihim na makatakas, di ba? Ano? Hindi ba't ginagawa ko lang ito? Para mabigyan siya ng hustisya. Hustisya. Bibigyan kita ng hustisya ngayon din. Huwag na muna nating pag-usapan ang Dragon Group. Kahit si Shen na lang na magdadala ng susi. Masisiguro ko na agad na nagsisinungaling ang taong ito. Bless you.
Totoong darating si Shen para maghatid ng susi. Pero ang susing iyon ay para sa villa na binili ng pamilya Zhang namin. Wala kang kinalaman doon, anong akala mo? Ganoon ba? Ihahatid ang susi sa pamilya Zhang nyo. Sa pagkakaalam ko, ang pamilya Zhang nyo, parang hindi naman nakabili ng villa, di ba? Sinasabi mong ang pamilya Zhang ko ay hindi nakabili ng villa. Huwag mong sabihing wala akong panahon sa iyo. Tanungin mo ang lahat ng narito. May maniniwala ba sa iyo? Ang pamilya Zhang ay may impluwensya sa negosyo at gobyerno. Puno kami ng mga mahuhusay na tao. Kapag nagsama ang dalawang puwersang iyon, siguradong makakabili kami sa bundok Yunding. Paano kaming hindi makakabili? Hoy, bata, kung gusto mong magmayabang, nagkamali ka ng lugar. Tama, at isa pa. Ang sangay ng seguridad ng pamilya Zhang ngayon ay may koneksyon na sa Dragon Group. Ika nga kapag may kapit ka sa itaas, pati ang mga alaga mo ay umaasenso. Sa taas ng antas namin ngayon, ang sabihin hindi kami makakabili ng villa ay purong kalokohan lang. King Yao, paalisin mo na nga ang taong iyan. Huwag na ang ibang tao. Kahit ako na nakikinig sa mga sinasabi niya, nahihiya na para sa kanya. Nga, si Shen ng Yunding Villa ay pupunta rito sa atin ngayon para ihatid ang susi. Iyan ay isang matibay na katotohanan. Kung hindi pamilya Zhang ang nakabili, kanino niya ito ibibigay? Baka mamaya ay makapal pa ang mukha niyang sabihin na para sa kanya ang susing iyon. Eksakto, talagang para sa akin ang susing ihatid niya. Aba, talagang mapilit ka at ayaw mong paawat ha. Ha 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 ha. Naku, Suking Yao. Anong klaseng gulo ba ito? Nakakahiya naman ang mukha ko, hay naku. Lin Feng. Huwag mo nang ituloy. Alam kong ginagawa mo lang ito para sa akin. Pero, hindi mo kailangang magpaalipusta at magpatawa sa kanila. Huwag kang mag-alala. Narito talaga sila para ibigay sa akin ang mga susi. Pagdating nila, malalaman mo rin ang totoo. Tungkol naman sa kanila, sa paningin ko, para lang silang mga payaso sa kalsada. Matigas pa rin ang paninindigan mo, ha? CJ, hintayin nating dumating si Manager Shen. Tingnan natin kung sino talaga ang magmumukhang payaso. Sige ba, nariyan na si Manager Shen. Wow, ang manager ng mga villa sa bundok Yunding, si Manager Shen. Talagang pumunta siya rito ng personal. Naku, nabalitaan ko na ang bigating taong ito. Hindi lang mayaman sa koneksyon, kundi napakalalim din ng kapit. Kahit bumili siya ng villa sa lungsod ng yun, hindi siya nakikipaghalubilo sa mga malalaking pamilya rito. Sa pagkakataong ito, talagang binigyan niya ng mukha ang pamilyang Su at Zhang. Naku, naku. Isang napaka-importanting panauhin ang dumating. Mahal kong Manager Shen, masyado pong magalang ang matandang Su. Naghanda ako ng ilang munting regalo. Nais ko pong batiin ang matandang Su. Maligayang kaarawan. Pakibasa. Isang jade kirin. Isang gintong palaka. At 6 na Liu glass cups. Itong tatlong ito ay mula sa koleksyon ni Manager Shen. Sa buong buhay niya, ang halaga ng bawat isa ay aabot sa 10 milyong piso pataas. Si Manager Shen talaga ang nag-iisang Manager Shen. Kapag nagbigay talagang pambihira. Naku. 3 regalo na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30 milyon. Gaano karaming malalaking pamilya ang nagpakahirap ng buong buhay. Pero hindi pa rin mapapantayan ang pamilyang Su. Sa loob lang ng isang gabi, ang pamilyang Su at Zhang talagang aangat na sila sa tuktok. Masyado kayong magalang. Manager Shen, talagang sobra-sobra na po ito. Ang matandang Su ang masyadong magalang. Basta masaya ang lahat, ayos na. Ang pagdating ni Manager Shen, kahit pa wala siyang dalang regalo, ay sapat na para ikatuwa namin ng sobra. Hindi ba? Kaya lang, may ilang tao rito, ang mukhang hindi na magagawang sumaya. Hindi ba? Basura. Tama ka. Ngayong narito na si Manager Shen. Sa tingin ko, ang kawalang hiyaan ng ibang tao ay maaari na nating ilantad para makita ng lahat. Maaari ko bang itanong, President Shen, ang pagpunta niyo ba rito ngayon ay para ihatid ang susi? Anong nangyayari? Ano ito? Siyempre, ito ay ayon sa ipinagkatiwala sa akin. Ito ang susi ng bundok Yunding Villa. Ang susi para sa Villa number 1. Ibibigay ito sa pamilyang Su. Diyos ko, grabe naman ito. Hindi lang basta susi ang ibinibigay. Ito ang susi ng number 1. Aangat na talaga sa langit ang pamilyang Su. Ang makuha ang susi ng number 1. Ibig sabihin lang yan. Sa tingin ni President Shen, sila na ang pinaka-importante sa lungsod ng yun. Pagkatapos nito, sino pa ang hindi gugustuhin makipagtulungan sa pamilyang Su? Alam kong aasenso ang pamilyang Su. Pero hindi ko inakalang magiging ganito kalakas. Lolo, huminahon po kayo. Parang hindi ko na kaya pang kumalma. Ibig sabihin nito, ang mamanahin kong pamilyang Su
ay magiging pinakamakapangyarihang angkan sa lungsod ng yun. Teka, hingang malalim. Ako, si Sudefa. Talagang magtatagumpay na. President Shen, maaari ko bang masilip ang susi ng number 1 na iyan? Siyempre. Susi nga ito ng Villa number 1. Totoo nga. Ito ang pangarap ko sa buong buhay ko. Nga. Pero, dapat tayong magpasalamat ng lubos sa pamilyang Zhang. Kung hindi dahil sa kanila, wala tayo sa kinalalagyan natin ngayon. Tama. Dapat talaga silang pasalamatan. Anak ng, kailan pa nagkaroon ng kakayahan ang pamilyang Zhang ko? Nabilhin ang Villa number 1 at makipag-ugnayan sa Dragon Group. Ganito ba talaga sila kalakas? Bakit nakatulala pa kayo riyan? Bilis, gawin nyo na. Paalisin nyo ang basura na iyan. Na nagpahiya sa atin. Opo. Anong palabas ba ito? Lolo, huwag po. Hanggang ngayon ba? Pinoprotektahan mo pa rin siya. Suki Niao. Nagiging mapangahas ka na. Lolo, ano man ang mangyari, ginawa lang ni Lin Feng iyon para tulungan ako. Kung parurusahan nyo siya, sa akin nyo na lang ibuhos ang galit nyo. Akala mo ba hindi ko kaya? Huwag mong isipin na dahil gusto ka niya, at gumastos siya ng malaki para sa iyo, ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Sinasabi ko sa iyo, habang nagkakaganyan ka, lalo kitang hihigpitan. Ulitin ko ang sinabi ko. Kung may problema, ako ang harapin nyo. Walang kinalaman si Lin Feng dito. CJ, unahin kitang turuan ng leksyon. May nangyari, paano naman mangyayari na ikaw ay tatayo sa harap ko? Kung talagang matapang ka, subukan mo akong saktan. Akala mo ba hindi ko kaya? Matandang hukluban. Anong balak mong gawin? Ito ba? Lahat kayo tumigil dyan. Tingnan natin kung sinong mangangahas na gumalaw. Sinong nagsabi sa iyo na manakit? Anong nangyayari? Anong kaganapan ito? Nga, bakit? Bakit nauwi ito sa bugbugan? At ang nanununtok pa ay si Shen. President Shen, tatanungin kita ulit ng isa pang beses. Sinong nag-utos sa iyo na saktan siya? Ako. Ikaw ang nag-utos na kumilos, di ba? At sino ka naman? Ako ang panganay na anak ng pamilya Zhang, si Zhang Tianjin. Zhang ano? Zhang Tianjin. Anong Tian? Zhang Tianjin. Anong Jin? Shen Tianhao. Binibigyan lang kita ng respeto, kaya tinatawag kitang President Shen. Pero kung hindi kita rerespetuhin, utusan ka lang na taga-abot ng susi. Isang hamak na kargador. Alam mo ba, kung sino ang kinakausap mo? Si Zhang Tianjin, di ba? Alam mo bang kanina mo pa ako sinasaktan? At paulit-ulit na tinatanong ang pangalan ko. May sira ka ba sa ulo? Gusto ko lang talagang saktan ka. Tama na. Shen Tianhao, hindi ka pa ba tapos sa panggugulo mo? Manahimik ka na lang. Kapag napuno ako, pati ikaw idadamay ko sa bugbog. Subukan mo lang. Dapat malinaw sa iyo. Ang dahilan kung bakit ang villano, isa ng bundok yun ding, ay ipinagbenta sa akin. Ngayong kinakalaban mo ako. Para sa iyo, yan ay puro kamalasan at walang mapapala. Narinig mo ba? Humingi ka ng tawad sa akin. Ngayon din, dali. Sandali lang. Ano ulit ang sinabi mo kanina? Ang villano, isa ng bundok yun ding, kayo ang bumili. Hindi ba sinabi sa iyo ng mga tauhan mo? President Shen, napaka-irresponsable naman ng mga tauhan mo. Isang napakahalagang bagay, hindi mo man lang alam. May sayad ba kayong lahat? Ang villano, isa, pati na ang no. Dalawa ng bundok yun ding, ako mismo ang personal na nagbenta niyan. Dahil ikaw mismo ang nagbenta ng bahay. Hindi mo ba alam na, si Zhang Fugi na bumili ng bahay mo, ay miyembro ng pamilya Zhang namin. Ang bahay mo, pamilya Zhang namin ang bumili. Zhang Fugi. Ngayon naalala mo na. Yung parang heavy tank ba? Mukhang kawili-wili ito. Ayokong makipag-away sa iyo sa salita. Dahil naalala mo na. Ano pang hinihintay mo? Magmadali ka at humingi ng tawad sa anak ko. Humingi ka ng tawad kay Sulolo. Mag-sorry ka. Kung hindi ako mismo, hindi kita mapapatawad. Hindi pwede. Gusto kong ako mismo ang gumanti. May sayad ba kayo? Sabi ko naalala ko na yung tungkol sa mabigat na tangke na iyon. Hindi ko naman sinabing tangke na bumili ng bahay ko. Kung hindi ako nagkakamali. Yung patay na tangke kahapon at ang kasama niyang lalaki matapos kong bugbugin. Ipinasa ko na sila sa Garrison Department. Shen, boss. Yung dalawang basurang yun, nakasira sa malaking plano nyo.
Kasalukuyan pa silang tinuturuan ng leksyon ng mga tao natin. Hindi pa sila naililipat sa Garrison Department. Narinig nyo ba? Ano? Kaya pala wala akong balita mula sa ate ko. Akala ko pa naman natapos na niya ang trabaho. Sa sobrang tuwa, isinama pa yung uto-utong lalaking yun, para magpakasaya kung saan-saan. Kaya pala. Kung ganoon, Boss Shen, sino ba talaga ang bumili ng bahay na yun? Ang taong may kakayahang bumili ng bahay ko. Siyempre ay isang taong may mataas na katayuan. Dapat ko lang siyang suportahan at protektahan. Miss Su, tingnan mo kung sino ang pinoprotektahan ko. Lin Feng. Hindi. Siya. Isang hamak na guard lang siya. Paano niya makakayang bumili sa bundok yun ding? Sabi pa ni Boss Shen, ang binili niya ay ang numero 1 at 2. 2 villa pa. Ikaw, ang ibig mong sabihin. Ang susi na ito ay galing sa kanya. Kung hindi, akala niyo ba ang pamilya Sunyo o ang matandang yan ay may karapatang makuha yan? Hindi. Imposible yan. Siguradong nagkakamali lang kayo. Hindi. May sakit ka ba sa utak? Hindi ba? Isang hamak na guard lang siya. Anong pambili niya? Para sa villa sa bundok yun ding. Hamak na guard. Lintik naman. Alam niyo ba na siya ang Dragon Group? Dragon Group. Diyan ang problema. Ang tanga niyo. Kami ang may koneksyon sa Dragon Group. Ang tito ko na si Zhang Xiaowen ay ang hepe ng Garrison Department. Ang Dragon Group nitong mga nakaraang araw ay nananatili sa aming Garrison Department. Sabi ko na nga ba ang mga tauhan mo ay hindi maayos magtrabaho. Kahit kung sino ang tunay na may koneksyon. Sa Dragon Group ay hindi nila alam. Sa laki mong tao. At sa sikat mong pangalan. Nauto ka lang ng isang hamak na guard. At binigyan mo pa siya ng buong villa. Sus naman. Sabi ko na sa inyo eh. Bakit bigla na lang may isang guard na nakabili ng mansyon? Nagkamali lang pala ng akala. Nga. Ang pakikipag-ugnayan ni Shen. Ang dumi ng pagkakagawa. Tingnan natin kung paano niya ito ayusin. Grabe naman. Shen Qianhao. Ang mga tao mula sa Dragon Group ay parating na. Kapag nalaman nilang, gumawa ka ng ganitong kapalpakan, at ganito mo kami tinrato. Sigurado akong alam mo na, kung ano ang sasapitin mo. Ulitin ko ang sinabi ko. Humingi kayo ng tawad sa amin, at ayusin niyo ang batang iyan, na nanggago sa inyo. Kung gagawin niyo iyan ang nangyari ngayon, sa harap ng Dragon Group, matutulungan pa namin kayong itago ito. Paano kung ayoko? Kung hindi, ang puot ng Dragon Group ay kailangan mong harapin. Kaya mo ba silang tapatan? Sige, hindi ko kaya. Nagmamalinis ka pa. Kumilos na kayo agad. Mamaya pagdating ng Dragon Group, malalaman mo rin kung sino talaga ang tanga rito. Kung sino ang aayusing tanga, hindi pa tayo sigurado. Teka lang, huwag ka lang maiihi sa salawal mo sa takot. Hindi ko talaga alam kung ano ang nasa isip ni Boss Shen. Nandito na ang Dragon Group. Ngayon, paniguradong yari siya. Hay, napaglaruan siya. Nandito na ang Dragon Group. Nagbibigay-pugay kami kay Yao Ji. Hindi nila kayang tanggapin ang pagluhod nyo. Bakit? Malay nyo balang araw. Sila naman ang luluhod sa inyo. Ha? Regalo. Sa utos ng Dragon Emperor. Nandito kami para magbigay ng regalo sa Pamilyang Su. Pamilyang Su. Tanggapin nyo. Ang Dragon Emperor. Anak ng. Aangat na ang Pamilyang Su sa langit. Diyos ko. Ayos na sana na dumating ang Dragon Group. Pero hindi ko akalain. Nadala pa nila. Ang atas ng Dragon Emperor. Ibang klase na ito. Ang Dragon Emperor mismo ang nagpadala ng regalo. Ito. Ang Pamilyang Su sa hinaharap. Makakasabay na nila ang mga matatanda ng bayan. Sa pagkain sa iisang lamesa, Pamilyang Su. Magbabago na talaga ang lahat. Habang gulat ang Pamilyang Su, huwag kalimutan ang Pamilyang Zhang. Magkamag-anak kaya sila. Inasahan kong darating ang Dragon Group para mamuno. Pero, hindi ko inakalang dala nila ang kalooban ng Dragon Emperor. Tunay na kahanga-hanga. Ngayon, si Shen Qianhao ay parang nakabangga ng pader na bakal. Kahit gaano pa siya kalakas. Ngayon, siguradong wala ka ng matataguan. Kuya Xiaowen, ang galing mo. Totoo yan. Dahil nandyan ang Dragon Emperor at ang Dragon Group na sumusuporta sa atin. Sino pa kaya ang maglalakas loob? Naapihin kaming mga Zhang pagkatapos nito. Shen Qianhao, humanda ka sa akin mamaya. Sinaktan mo ako dahil lang sa walang kwentang guard na yan. Jiang Wu, sige na. Napakaganda nito. Pati ang Dragon Emperor ay narito na. Ang ating King Yao. King Yao. Ang pagpapakasal sa pamilya Zhang. Ito,
Ito ang tamang desisyon. Nga. Akala ko noong una, pagsasama lang ito ng dalawang malakas na pamilya. Hindi ko akalain na magiging ganito pala kalakas. Makinig kayo. Pamilya Su tanggapin ang mga regalo. Pinuno ng Pamilya Su. Su Defa. Tanggapin ang mga handog. Sa utos ng Dragon Emperor, espesyal na ibinibigay sa Pamilya Su, 300 bar ng ginto. 7 piraso ng mga antigong kagamitan. Mga opisyal na selyo. 3 piraso. Mga koleksyong hiyas ng langit. 4 na piraso. Tapos na ang pag-aalay. Tanggapin ang biyaya. Salamat po, Dragon Emperor. Grabe. King Yao, bakit hindi ka lumuluhod? Lagot na. Talagang nahuli siya. Ng mismong opisyal ng Dragon Group. Nakita na ang Dragon Group pero hindi pa rin lumuluhod. Lintik ang batang ito ngayon. Tiyak na malilintikan na. Kuya Shawen, mamaya kay King Yao. Kailangan protektahan mo siya. Ha? Tungkol naman sa baliw na iyan. Hayaan mong maturuan siya ng leksyon. Ngayon, galit na galit si Yaoji. Sa batang ito. Ang batang ito ay dapat isama sa parusa. Magkasama silang dalawa, kaya hayaan silang sabay na magdusa. Mahal na opisyal, dapat silang bugbugin. Bugbugin ng husto. Dapat silang patayin sa bugbog. Tama. Ako, bugbugin siya. Opo, hindi niyo po alam. Bago kayo dumating, ang guard na ito at si Shen Hao, napakasama ng ugali nila. Nanggulo sila sa handaan, dinumihan nila ang buong paligid. Mahal na opisyal. Sa totoo lang, balak na namin siyang turuan ng leksyon. Hindi ko akalain na, ang hangal na si Shen Hao, tinulungan pa siya, pati kami ay sinali sa pananakit. Naku po, kailangan niyo po kaming tulungan at panigan. Hihi! Gaya ng sinabi ko kanina, patayin niyo na iyan, tapusin niyo na siya. Bubugin niyo hanggang mamatay. Tama. Mahal na Panginoon. Kami po ay nagpupugay sa Dragon Emperor. Siya ang Dragon Emperor. Ngayon ko lang naintindihan ang lahat. Si Shen Hao. Kaya pala pilit niya itong pinoprotektahan. Sa tingin ko, sa pagkakataong ito, tapos na tayo. Yari na tayo. Ako. Hindi mo ako nakikita. Hindi mo ako nakikita. Tumahimik kayong dalawa. Tumayo na kayo. Opo. Magsitayo na kayong lahat. Tayo ba ay tatayo? O hindi? Hindi ko alam. Hindi mo ako nakikita. Huwag kang malikot. Narito na ang Dragon Group. Hindi ba't gusto niyong makita kung sino ang tunay na uto-uto? Bakit? Bakit bigla kayong natahimik? Siya nga pala, mahal na Yaoji. Sinasabi rin ng iba na narito kayo para suportahan at protektahan sila. Bakit ko naman sila susuportahan? Ang Dragon Group ay nakatalaga sa Garrison Department. Ipinagkakalat ng Pamilya Zhang sa lahat na dahil malapit sila sa atin, sila ang unang nakikinabang. Iyon ay dahil sa utos ng Dragon Emperor. Kaya lang kami naroon. Sinasabi pa nila na ang mga regalong dumating ngayon ay dahil daw sa matalik niyong relasyon sa kanila. Kaya nila nakuha yon. Sumusunod lang kami sa utos ng Dragon Emperor na magpadala ng regalo sa Pamilya Su. Wala silang kinalaman doon kahit katiting. Sa katunayan, naparito rin ako para iabot ang susi sa Dragon Emperor. Ang kinalabasan, inakala ng mga tao na para sa kanila ang ibinibigay ko. Hay nako! Ang 3 uto-utong iyon na may apelyidong Zhang. Ang galing talagang magbuhat ng sariling bangko. At ang matindi pa, ang pinakamalala sa lahat, nakikisakay na nga sila sa dangal ng Dragon Emperor para magpasikat sa sarili nila. Pagkatapos, gagawa pa sila ng paraan para apihin ang mahal na Dragon Emperor. Hay, talaga namang, nakakainis na nakakatawa. Inapi nila ang Dragon Emperor. 4 na dakilang tagapangalaga. Narito po. Ubusin sila. Sandali. Sabihin mo na ang dapat mong sabihin. Naku. Mahal na Panginoon, Dragon Emperor. Isang malaking pagkakamali lang po ito. Misunderstanding lang po ang lahat. Kahit libo-libo pang pagkakamali, lahat po iyon ay kasalanan ko. Pero, kami, hindi naman siguro namin, dapat bayaran ito ng aming buhay, di ba? Tama nga. Nga pala, hindi na natin kailangang tingnan ang reputasyon.
Tingnan na lang natin ang katotohanan. Anong kinalaman ko sa mukha mo? Pamilya Su. At si Su Qingyao. Sir, hindi po ba bago nito? Pinag-utos niyo sa akin na imbestigahan ng mabuti si Su Qingyao. Sa tingin ko po, ang Su Qingyao na ito ay siguradong may malalim na pinagmulan at mahalagang koneksyon. Idagdag pa na ngayon, ang pagsasama ng pamilya Zhang at Su ay nalalapit na. Ito, masasabing magkamag-anak din tayo. Sa kahit paano. Patawarin niyo na po kami sa pagkakataong ito. Pamilya Su at ang alyansa sa pamilya Zhang. Papakasalan si Su Qingyao. Tama. 4 na tagapangalaga. Ilabas ang 3 basurang ito at kalagkarin sila. Barilin sila ng 10,000 beses. Masusunod po. Bakit po? Bakit ganoon? Habang mas binabanggit namin si Su Qingyao, mas mabilis kaming pinapatay. Ang tito ko, hindi ba't pinag-utos sa akin ang tito ko, na kahit anong mangyari, ay pakasalan si Su Qingyao? Bakit pati ito? Pinapaimbestigahan ko sa iyo si Su Qingyao, dahil naramdaman kong ang Dragon Emperor ay labis na nagmamalasakit sa kanya. Pero ang galing mo. Talagang kinalaban mo pa ang Dragon Emperor para agawin si Su Qingyao sa kanya. Sabihin mo, ang mabaril ng 10,000 beses. Hindi ba sapat iyon? Hanep, grabe talaga. Inagaw niyo ang pinakamamahal ng Dragon Emperor. Tatawagin ko kayong 3 na pinakamatapang na mga lalaki sa mundo. Kahit ang mga Spartan kapag nakita kayo, ay magtatago na lang sa hiya. Una, ninakaw niyo ang susi. Pangalawa, nagpanggap kayong miyembro ng Dragon Group. Ngayon naman pati mahal niya aagawin niyo. Mabait man ang pasensya ng Dragon Emperor, hindi niyo naman pwedeng abusuhin at ubusin ng husto. Ang pasensya niya, sobrang lala, sobra na talaga ito. Shen Qianhao, tumahimik ka. Gusto mo ba talaga kaming mamatay? Hayop ka. Talagang gusto mo kaming mamatay, hindi ba? Nagbago na ang isip ko. Ang hayaan kayong mamatay agad ay masyadong madali. 4 na tagapangalaga, kayo na ang bahala sa kanila. Tutal. Alam niyo naman kung paano sila dapat turuan. Opo. Sir. Wag lang ako ang hulihin. At meron pa. May kasabwat din siya. Si Sudahay. Gusto lang ni Sudahay na umangat sa pwesto para mapatalsik si Su Qingyao. Sa pagitan ng pamilyang Su at Zhang, siya ang utak ng lahat. Tama. Kasama rin si Sudefa. Buong tapang niyang inigarantiya sa amin. Sabi niya, basta't makakaapak lang. Sa bundok yun ding. Papatayin niya sa gipit si Su Qingyao. Pipilitin niya ito na magpakasal sa pamilya namin. Dragon Emperor. Ang pamilyang Su. Hindi ko sila pwedeng galawin ng basta-basta. Kayo po ang mag-isip kung anong dapat gawin sa kanila. Su Qingyao, paano ko utusan ang Dragon Emperor? Anong Dragon Emperor? Dragon Emperor? 1 taon na ang nakalipas. Wala ng Dragon Emperor. Ngayon, isa na lang akong simpleng guard mo sa Su Group. Kung ganoon, parusahan sila. Masusunod po. Lolo. Sa pagkakataong ito, hindi ka lang si Sudefa, kundi si Susawi ka na talaga. Handaan para sa kaarawan. Pero wala kahit isang bisita. Kasalanan mo to lahat. Ito, kung hindi ka lang nagpumilit na maging presidente ng Su Group. Kung kumapit lang tayo kay Qingyao, matagal na sana tayong yumaman. Sasakalin kita. Mapapatay kita. Ako pa ba ang sisisihin mo? Kung hindi dahil sa pang-udyok mo. Sa likuran ko. Mangyayari ba ito sa atin? Ngayon, dinala na nila ang mga bisita sa ibang lugar para mag-party. Tayo na lang 2 ang naiwan dito kumakain ng noodles. Ako. Sasakalin din kita. Aray ko. Mamamatay ka sa akin. Pa, ma. Kayo, anong ginagawa nyo? Qingyao, may mahalagang balita. Tama, mahalagang balita. Ano yun? Umuwi na ba si Lin Feng? Pagkatapos ng huling handaan kagabi, nagkanya-kanya na pagkakain. Kagabi, napakarami ba niyang nainom? Medyo nalasing siya. Masyadong maraming nag-alok ng tagay sa kanya. Sabi ko na nga ba? Ayon sa nalaman ko, bumili rin si Lin Feng ng pang-alawang villa, at ang nakatira doon ay si Bai Jie na kasamahan niyo sa kumpanya. May kasama pa siyang isang starlet. Mainit na usapan yan, anak. Isang lalaki at mga babae lang doon. Anak. Kaya nagdesisyon na kami. Ikaw, ngayon din, lumipat ka na sa unang building. Tapos, akitin mo si Lin Feng sa kwarto mo.
Hahaha. Ay naku, huwag ka na ang pabebe dyan. Baka maunahan ka pa, anak. Hoy, ihanda ang kotse. Halika rito. Bakit? Kakaluto ko lang nitong tsaan na pampawala ng laro. Muntik mo pang matapon. Ang tagal kong sinalang to. At Bejay. Ang gulo mo naman. Alaynan. Kapag hindi nalasing ang lalaki, paano tayo magkakaroon ng pagkakataon? Ano? Ang iba nga gumagawa ng paraan para may uwi ang mga lasing. Ito ang tinatawag na strategic mistake. Hindi tayo pwedeng magkamali ng ganito. Dapat nating sunggaban ang pagkakataon. Hoy, tanungin kita. Kung ibibigay mo sa kanya tong tsaa at ihatid sa kanya, paano kung magising siya, anong gagawin mo? Ang ibig mong sabihin, dapat nating samantalahin ang pagkakataon habang mahina siya. Hindi ba parang masyadong madaya yun? Hindi yun gawain ng isang kagalang-galang na tao. Babae naman tayo. Hindi naman tayo kailangang magpaka-gentleman. Parang tama ka nga. Di ba? Kaya tara na. Hulihin na natin siya sa ating mga kamay. Ay, teka lang. Kakasabi mo lang. Sabi mo tayo. Ay naku. Andyan na ang kalaban sa harap natin. Kailangang magkaisa muna tayo laban sa kanila. Huwag mo na pansinin ang mga maliliit na detalye. CJ. Lagot na. Nasaan ang mga tao? Sumunod kayo sa akin. Grabe, parang may sunog. Pumasok na ba si Sukingyao sa loob? Ano yung ingay na iyon? Ano kasi? Nagluluto ako ng isda. Nagluluto ng isda. Buwisit naman. Nasira ang moment. Buong gabi ka nilang pinapainom. Hindi ka man lang nakakain ng maayos. Kaya, naisip kong paglutuan ka ng makakain. Nagluluto ka ng isda, pero buhay na isda ang ginamit mo. Kailangan bang patayin muna? Hay, ngayon naiintindihan ko na, kung bakit parang may sunog dito. Ang isda, ay ang tunay na lodi. Kung hindi dahil sa isdang ito, naunahan na sana tayo sa sarili nating baluarte. Mukhang, kailangan nating simulan ang plan ni. Anong plan ni? Halo? Ano? Gabi na. Hindi pa ba ito matatapos? Anong nangyari? Malamang hindi ka maniniwala kapag sinabi ko to. Nasusunog din ang villa number 2. Tumigil ka muna sa pagluluto. Antayin mo ako rito. Pupunta muna ako doon para tumulong sa pag-apula ng apoy. Nagkataon lang ba ito? Sundan natin at tignan. Ang kapal ng usok. May sunog nga. Hindi ito maaari. Marunong naman magluto si Ate Bay. Nasa ikalawang palapag kami. At Bay, Zhang Zixuan. Nandito kami sa banyo. Ito. Aling apoy ba ang dapat kong apulahin dito? Masyadong makapal ang usok sa labas. Natakot kaming mahilo sa usok. At natakot din kaming masunog. Kaya nagtago muna kami sa bathtub. Mukhang, may magaling na nagplano nito. May panama ka nga. Pero may diskarte rin ako. Hello? King Yao. Ano? Sandali lang. Pupunta na ako agad. Kayong dalawa. Manatili lang kayong nakatago rito.
Teka. Uminom ka muna ng tubig. Isa-isa lang tayo. Quits na tayo. Pero hindi naman kailangang maging ganito kalupit, di ba? Baka kasi tumakbo ka buong gabi. At baka himatayin ka sa pagod. May punto ka. Kailangan kong harapin ang dalawang iyon ng mag-isa. Kaya ito lang ang paraang naisip ko. Kung alam ko lang, sana tinawag ko na si Kinchur. Para hindi na ako nagpakapagod ng ganito. Sa totoo lang, noong nakaraan, pinatulog ko siya. Tapos habang tulog siya, ibinigay mo agad sa akin. Pero hindi ba sabi mo noon, dalawa sa isang pagkakataon? Hay nako, iyang sekretary mo. Madalas ay masama ang tingin. Sa aming mga guard. Gusto ko lang naman siyang takutin ng kaunti. Kung hindi, paano ko mapapakita ang pananagutan ko sa iyo? Ano? Ang ibig mong sabihin ba ay, tayo ang una ng bawat isa. Linawin natin ito. May gusto talaga ako sa iyo. At saka, matagal ko nang hinahangaan ang Dragon Emperor. Dahil ang pagkatao mo at ang kanya ay iisa. Kaya ko ginawa iyon. Pero, ang akin ay akin lang. Ang dalawang babaeng iyon. Maliban na lang kung nagkaroon ako ng hindi inaasahang pagkakamali. Kung hindi, huwag nilang asahang magtatagumpay sila. Pero payong kaibigan lang din sa iyo. Kailangan mo pa ring mag-ingat. Sina Kinchur at Yaoji. May punto ka. Anak ng. May tumatawag na naman. Hello. Maawa na po kayo, baka may barya kayo. Kuya. Limos po. Gutom na ako. Isama mo na rin ako. Pinalayas din ako ng lolo ko.